Naisip niyo na ba kung ang pag-inom ang gamot sa high blood araw-araw ay talagang nagpapanatili sa kalusugan ng inyong na ugat? Kung ang gamot ang perpektong solusyon, bakit milyon-milyon pa rin ang namamatay taon-taon? Dahil sa sakit, sa puso at ugat. At bakit ang ilang tao kahit dekada nang umiinom ngang gamot ay hindi pa rin stable ang blood pressure? Ngayon, nais kong ibahagi ang isang katotohanan na ikabibigla ngang marami isa sa bawat 3 tao ang namamatay dahil sa vascular disease. Ang bilang na ito ay hindi lamang basta istatistika. Ito ay isang babala para sa ating lahat. Sa katunayan, sa nga pasyenteng edad 70 pataas na aking nakasalamuha, 8 sa 10 ang mayroon ng malalang problema sa kanilang nga ugat. Kung hindi niyo pakikingan ang sasabihin ko ngayon, ang inyong nga ugat ay magpapatuloy sa pagina na parang isang time bomb na bihirang ipaliwanag ng mga doktor. Sa loob ng mahigit 40 taon ko bilang doktor at sa paggamot sa libu-libong pasyente, natutunan ko ang isang mahalagang bagay. Ang gamot sa high blood ay pansamantalang nagpapababa lamang ng numerong nakikita sa BP monitor, ngunit ang aktwal na kondisyon ng mga ugat sa loob ng katawan ay maring lalo pang lumalala. Ganito ring ang kaso sa gamot sa diabetes artipisyal, lamang nitong pinababang blood sugar, ngunit hindi nito nare-resolba ang ugat, problema ang insulin resistance. Ang gamot na ito ay parang pintura lamang sa isang bita-bita na pader. Maaring maganda itong tingnan sa labas, ngunit sa loob ay lalong lumalalim ang malamat na unti-unting sumisira sa istruktura ng inyong katawan. Ang mas delikado pa ay kung patuloy kayong kumakain ng bawal na pagkain habang umiinom ng gamot para itong pakbuhos ng tubig sa isang baradong lababo. Darating ang oras na aapaw ito. Kaya naman sa video na itong siglang ginto, ituturo ko sa inyo ang 5 pagkain na hindi dapat kainin ng may diabetes at hypertension. Bilang isang doktor na may 40 taong karanasan, madalang ko itong sabihin ng hayagan, ngunit hindi na ako maaring manahimik. Ang maririnig niyo ay maaring makagulantang sa inyo dahil ang makaaway na ito ay nagtatago lamang sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Taos puso, ako malalang pakbabahakang ay ito ay makatutulong sa paglilektas na buhay at kalusugan ng marami. Pakipindot ang subscribe, like at notification bell upang makarating ang mahalagang impormasyong ito sa mas maraming tao. Isa sa mga madalas itanong sa akin sa klinika ay ito, bababa ba ang cholesterol ko kung titigil ako sa pagkakain karne? Ang lagi kong sagot ay may mga pagkain mas delikado pa kaysa sa karne. Hayaan niyo akong ikwento ang tungkol kay Lola Rosa na taga Quezon City na ngayon ay 78 taong gulang na. Si Lola Rosa ay naging mahigpit na vegetarian sa loob ng 30 taon. Hindi siya kumakain ne karne at halos hindi rin kumakain nege ista. Gayunpaman ang kanyang cholesterol ay lumampas sa 290 at ang edad ng kanyang ugat ay mas matanda pa ng 20 taon kaysa sa kanyang tunay na edad. Ang pangunahing dahilan ay ang 5 pagkain na madalas niyang kainin na tatalakayin natin ngayon. Una sa mga dapat iwasan ay ang trans fats. Ang mga ito ay nakatago sa mga tinapay, biskwit, margarina at mga cake na ginagamitan ng shortening. Lalo na ang mga cream cake, donut at muffin na nabibili sa mga convenience store, ituturing silang imbakan ng trans fats. Ayon sa isang 20-year study ng Harvard University, sinisira ng taba na ito ang good cholesterol habang dinodouble naman ang bad cholesterol. Hindi lang iyon na dudulot din ito ngang pamamaga sa dingding nga ugat na nakpapabilis sa atherosclerosis o paninigas ng ugat. Sa madaling salita, ang inyong maugat ay nagiging parang kalawanging tubo na unti-unting tumitigas at nawawala ng flexibility. Naalala ko si Lolo Juan, 78 anyos din. Hindi siya kumakain ng karne, ngunit dahil sa 2 slice ng tsake araw-araw biglang tumaas ang kanyang kolesterol. Ito ay malinaw na patunay kung paano dahan-dahang pinahihina ng trans fats ang ating mga ugat. Ang ikalawang delikadong pagkain ay ang liquid sugar. Makikita ito sa mga soft drinks, deboteng fruit juice at energy drinks.
Hindi tulad ng ordinaryong asukal, ang liquid sugar ay agad na nagiging triglycerides sa atay pagpasok sa katawan. Dahil dito mabilis na tumatas ang taba sa dugo na nagiging sanhi na dyslipidemia, isang kondisyong tahimik ngunit napakadelikado. Maaring magulat kayo ngunit ang isang baso ng orange juice ay may katumbas na asukal ng 6 na pirasong orange. Dahil wala na itong fiber, ang puro at konsentradong asukal ay direktang umaatake sa inyong dugo. Marami pa rin ang nag-akala na ang juice ay healthy, ngunit sa katotohanan, ito ang pinakamabilis na ruta patungo sa fatty liver at hyperlipidemia. Naalala ko si Lola Tessie mula sa Makati, 69 taong gulang. Kaunti lang siya kumain at hindi mahilig sa mamantika, pero ang kanyang triglycerides ay umabot sa 450. Napakalaman na uminom siya na 2 basong orange juice at 1 basong grape juice araw-araw dahil akala niya ay mabuti ito sa kalusugan. Pangatlo ay ang mga refined carbohydrates. Ito ang mga pagkaing nakasanayan na natin tulad ng puting kanin, pandesal noodles at mga kakanin. Ang problema ay mabilis silang nagiging asukal sa katawan na napapataas ng blood sugar sa loob lamang ng maikling panahon. Ang sobrang asukal na hindi nagagamit ay agad na nagiging taba na naimba sa dugo at atay. Sa isang pag-aral sa Netherlands sa loob ng 15 taon, ang mataong malakas kumain ng refined carbs ay may triglycerides na 30%, na mas mataas kaysa sa average. Nakilala ko si Lola Linda mula sa Cavite, 71 taong gulang, dahil sa ugaling kumain ng 1 platong kakanin at ilang pirasong tinapay araw-araw. Ang kanyang triglycerides ay lumampas sa 400, kaya siya ay naisugot sa emergency room. Kahit masarap at nakasanayan, ito ay lihim na sumisira sa ating maugat. Ang ikapat at isa sa pinakamalala ay ang mga processed meats gaya ng ham, sausage, hotdog, bacon at spam. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang mga ito ay punong-puno ng asin, additives at nakatagong asukal bukod pa sa mga nitrites na itinuturing na carcinogenic. Ang pagkain nito ay hindi lamang nagpapataas ng kolesterol kundi direktang sumisira sa endothelial cells na nagsisilbing proteksyon ng ating mga ugat. Para sa mga mahilig sa hamo, bakun tuwing umaga para niyo na ring pinupukpok ng martilyo ang inyong mga ugat araw-araw. Sa paglipas ng panahon, bibilis ang paninigas ng maugat at tatas, ang panganib ng stroke at heart attack. Ang ikalimang pagkain ay ang sobrang maalat. Tayong mga Pilipino ay mahilig sa bagong patistuyo at mga maalat na sausawan. Ngunit ang mataas na sodium ay isang hidden killer ng mga ugat. Kapag pumasok ang asin sa katawan, pinipigilan nito ang paglabas ng fluid, kaya tumataas ang pressure sa loob ng ugat. Habang tumatagal, kumakapal at tumitigas ang dingding nga ugat hanggang sa hindi na makontrol ang blood pressure. Sa isang paaral sa Japan na patunayan na ang mahilig sa maalat ay may 60% na mas mataas na panganib ng stroke. Nakilala ko si Lolo Cardo mula sa Cebu, 75 taong gulang. Hindi siya uminom o naninigarilyo, ngunit dahil sa hilig sa bagong at maalat na sabaw, ang bepe niya ay laging nasa yuzyetmish. Ang nakasanayang ito ang nakpahina sa kanyang ugat na parang lumang tubo na malapit ng pumutok dahil sa sobrang pressure. Isa pang napakadelikadong pagkain ay ang mamantikang pulang karne. Ang matatabang bahagi ng baka at baboy gayang liempo o lechon kawali ay tunay na sumisira sa mga ugat. Puno ang mga ito ng saturated fats na nagiging sani ng pagbuo ng plaque o bara sa mga ugat. Ang plaque na ito ay kumakapal, humaharang sa daloing dugo at pinipilit ang puso na magtrabaho ng mas matindi na humahantong sa heart attack o stroke. Naalala ko si Lola Nenita mula sa Davao, 68 taong gulang. Dati siyang malusok, ngunit matapos ang ilang taon ng pagkain ng liempo, 3 beses sa isang linggo na ospital siya dahil sa anggina. Sa kanyang check-up, lumabas na ang kanyang coronary artery ay mahigit 70% ng barado.
Patunay ito na kahit gaano kasarap ang karne, ang kapalit naman ay matinding pinsala sa puso at ugat. Ngayon naman nais kong magbigay ng babala sa mga may hypertension. Malinaw pa sa aking isipan ang kaso ni Lolo Tomas mula sa Batangas, 70 taong gulang. 20 taon na siyang umiinom gamot sa high blood, pero hindi ito maging stable. Isang umaga na sugot siya sa ospital dahil ang BP niya ay pumalo sa 195. Ang sabi niya sa akin, Dok, hindi naman ako mahilig sa maalat. Bakit ganito pa rin ang BP ko? Nang suriin ko ang kanyang kinakain, nalaman kong kumakain siyang instant noodles isang beses o 2 beses sa isang linggo at iniubos niya lagi ang sabaw. Ang sabi niya, sayang naman kasi daw kung itatapon. Doon nanggagaling ang problema. Maraming nag-aakala na asin lang ang kalaban, pero ang totoo ang mga processed foods ang salarin. Ang isang pakete ng instant noodles ay naglalaman ng halos 80% ng recommended daily sodium intake. Bukod dito, mayroon din itong MSG at iba pang kemikal na nagpapasikip sa maugat at nagpapabigat sa trabaho ng bato. Ayon sa nga pag-aral, ang isang meal lang ng instant noodles ay kayang magpataas ng BP ngang hanggang 15 mm gang na nakpapawalang bisa sa epektong inyong iniinom na gamot. Ang isa pang dapat bantayan ay ang alak. May maling akala na ang kaunting alak ay mabuti sa ugat. Ngunit sa mga may high blood ito ay napakadelikado. Nagdudulot itong rebound effect sa simula ay parang bumababa ang BP dahil lumalaki ang ugat, ngunit pakalipas ng 3 hanggang 4 na oras bigla itong tataas ng higit pa sa dati. Nakasisira din itong tulog at kapag hindi sapat ang pahinga, tumataas ang stress hormones na lalo pang nagpapataas ng blood pressure. Nung itinigil ni Lolo Tomas ang instant noodles at ala ang kanyang BP na 195, ay bumaba sa 135 sa loop lamang ng 3 buwan at nabawasan pa ang dosis ng kanyang gamot. Huwag din tayong magpaloko sa mga healthy processed foods gaya ng cereals, granola, energy bars o protein bars dahil puno rin ang mga ito ng asukal at syrup. Maging ang mga sausawan gaya ng ketchup, mayonnaise at BBQ sauce ay mayaman sa asukal. At huli magingat sa mga artificial sweeteners na sinasabing 0 calorie. Ayon sa mga pag-aral, sinisira nito ang balance ng bakterya sa tiyan at pinatataas ang insulin resistance kaya mas mahirap kontrolin ang blood sugar. Sa loob ng maraming taon ng aking panggagamot, na patunayan ko na hindi lang kung ano ang kinakain ang mahalaga, kundi pati na rin kung paano ito kinakain. Halimbawa ay si Lolo Lito mula sa Bulacan, 71 taong gulang na may high blood diabetes at mataas na kolesterol. Kahit uminom siyang gamot, hindi bumubuti ang kanyang kalagayan dahil sa kanyang maling gawi. Una ay ang pagkain sa gabi. Ang pagkain pakalipas ng alas 9 ng gabi, kahit konting prutas lang o nuts, ay nakpapababa ng insulin sensitivity ng 30% at nakpapataas ng BP habang natutulog. Pangalawa ay ang pagkain ng mabilis. Ang pagkain sa loob lamang ng 10 minuto ay hindi nagbibigay ng sapat na oras sa utak para makaramdam ng busog, kaya nauwi ito sa overeating at biglang pagtaas ng blood sugar. Pangatlo ay ang kulang sa pag-inom ng tubig. Kapag kulang sa tubig, lumalapot ang dugo at nahihirapan ang puso na makpam kaya tumataas ang BP. Ang pag-inom ng 1.5 hanggang 2 liters ng tubig araw-araw ay malaking tulong. Pangapat ay ang stress, eating o ang pagkain ng matatamis kapag problemado. At panglima ay ang hindi regular na oras ng pagkain na sumisira sa rhythm ng ating katawan. Maging ang pagkain habang nanonood ng TV o gumagamit ng cellphone ay nakakasama dahil hindi natin namamalayan na marami na pala tayong kinakain. Ngayon narito ang simpleng solusyon na napatunayan ko ng epektibo. Sa katunayan, 90% ng aking mga pasyente na sumunod dito ay nabawasan ang gamot at ang iba ay nakatigil na. Pag-inom ng maligamgam na tubig pagkagising sa umaga upang lumapno ang dugo. Healthy breakfast itlog at gulay gaya ng spinach o kangkong na niluto sa olive oil. Maaari ring magdagdag ng avocado o konting nuts. Iwasan ang puting kanin o tinapay sa umaga.
tanghalian brown rice o halong butil na may kasamang isdang mayaman sa omega, tigagayaeng tulingan tamban o sardinas. Kumain ng maraming kulay na gulay gaya ng broccoli, carrots at repolyo. Merienda sa halip na juice, okay kumain ng isang dakot na nuts o nilagang itlog. Kung gusto ng prutas, kainin ito ng buo at may balat gaya ng mansanas hapunan. Dapat ito ang pinakamagaan na meal. Isda o tofu na may maraming salad o gulay. Iwasan na ang carbohydrates sa gabi. Huwag nang kumain pakalipas ng alas 6 ng gabi. Ang isang mahalagang sikreto ay ang pagkakasunod-sunod ngang pagkain, unahin ang gulay susunod, ang protein at huli na ang carbohydrates. Ayon sa pag-aral sa Japan, ang simpleng pagbabagong ito ay nakababawas sa pagtaas ng blood sugar. Ngayon ang pagkain ng hindi bababa sa 30 beses. Bukod sa pagkain, ang ehersisyo ay kailangan din. Isang epektibong ehersisyo para sa mga ugat ay ang pagtingkayat heel raises. Nakilala ko si Lola Gloria mula sa Laguna, 76 taong gulang na laging namamanas ang paa at matas ang BP. Matapos niyang gawin ang pagtingkayat, araw-araw bumaba ang kanyang BP at nawala ang pananasaluplang ng 2 buwan. Ang pagtingkayat ay nagsisilbing pangalawang puso na nagtutulak ng dugo pabalik sa puso. Gawin ito ng 20 hanggang 30 beses, 3 beses sa isang araw. Samahan din ito ng paglalakad ng 20 hanggang 30 minuto araw-araw upang mabawasan ang stress at mapabuti ang sirkulasyon. Importante rin ang sapat na tulog. Sikaping matulog bago ang alas 11 ng gabi at makakuha ng 7 oras na pahinga. Ang deep breathing o malalim na pahinga sa loob ng ilang minuto araw-araw ay napatunayang nakapagpaparelax ng ugat at nagpapababa ng tibok ng puso. Panghuli, panatilihin ang tamang timbang at patuloy na uminom ng sapat na tubig. Si Lolo Jose mula sa Tarlac, 78 taong gulang ay dating laging pagod. Ngunit nang simulan niya ang pagtingkayat at paglalakad bumaba, ang kanyang BP mula 170 tungo sa 140 sa loob ng 2 buwan. Sabi niya, pakiramdam ko ay bumata akong 10 taon. Ang kalusuhan ay hindi nakmumula sa malalaking bakay kundi sa malilit na kawin na kinakawa natin araw-araw. Tandaan natin iwasan ang trans fats, liquid sugar, refined carbs, processed meats at sobrang asin, baguhin ang mga malinggawi sa pagkain at pamumuhay. Ang ating katawan ay may kakayahang magpagaling ng sarili kung bibigyan natin ito ng tamang nutrition at pagkalinga. Hindi pahuli ang lahat para magsimula. 50, 60 o 80 anyos ka man ang pagbabagong gagawin mo ngayon ay pasasalamatan ng iyong katawan sa hinaharap. Sana ay magsilbing inspirasyon ang video na ito na igasiglang ginto upang simulan niyo na ang inyong paglalakbay tungo sa mas malusok na buhay. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong karanasan o tanong at i-share ang impormasyong ito sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat at manatiling malusog kasama ang siglang ginto. Dr. Andres Tan,